Nagsisimula ang kwento ng anime sa isang liblib na isla kung saan may isang lalaking nagpapahinga kasama ang grupo ng mga seryosong indibidwal. Habang nangyayari ito, siya ay nakikipag-usap sa telepono sa isang lalaki na tinatawag na Mr. Park Mugen. Ang lalaking tumatawag kay Mr. Park Mugen ay halatang galit at labis na dismayado dahil sa malaking halaga ng pera na ginamit ng walang pahintulot nila. Kaya naman, ang mga kalalakihan sa dalampasigan ay nagsabuatan at nagbabantang sirain ang reputasyon ni Park Mugen. Kasama rin nila ang isang grupo ng mga tagasunod at ilang pathetic BBL girls na tila abala sa paghahanda matapos ng kanilang pagmamasahe sa kanilang bangka, isang plano para kumita ng mabilis at madaling pera. Ngunit biglang may lumitaw na hindi kilalang puwersa mula sa ulap sa itaas, na parang binatukan ng buong isla tulad ng ginagawa ni Johnny Sins, dahilan upang mamatay ang lahat ng naroroon sa isang iglap. Ngayon, walang sagabal si Park Mugen sa pagpapatuloy ng kanyang mga plano para sa hinaharap. Ilang sandali pagkatapos nito, isang piloto ng helicopter ang nakakita na ang buong isla ay ganap na nawasak at dinurog ng hindi kilalang puwersa. Ang puwersa ay hugis kamay na may cross symbol sa itaas, nakahawig ng kay Park Mugen. Kinabukasan, isang nakakainis na bata mula sa mababang uri na nagngangalang Jin Mori ang nagising mula sa kanyang panaginip tungkol sa mga alaala ng kanyang kabataan noong inalagaan siya ng kanyang ulagang lolo hanggang sa siya ay maging sapat na matanda para makapag-aral. Nagulat siya nang mapagtanto niyang nakatulog siya ng sobra sa pinakaimportanteng araw ng kanyang halos walang kwentang buhay. Dali-dali siyang tumakbo sa mga kalsada habang sakay ng kanyang 200 piso na in-order pa niya mula sa Shopee. Makikita natin si Jin Mori na nagbibisikleta ng parang baliw, at muntik na niyang mabangga ang isang matandang babae dahil masyado siyang sabik. Dahil malapit na ang isang pinakakabangang kaganapan sa kanyang high school na tinatawag na The God of High School, isang district high school tournament na magsisimula na anumang sandali. Ang The God of High School ay isang tanyag at kontrobersyal na torneo kung saan pinapayagan ang lahat ng uri ng martial arts sa mga laban-laban sa iba pang estudyante. Walang kahit anong limitasyon o patakaran tungkol sa kung anong estilo ng laban ang maaaring gamitin, kaya naman ang sabik na si Mori ay parang mababaliw na sa excitement. Sa wakas, makakapanood na rin siya ng totoong aksyon bukod sa pag-aaksaya ng oras sa panunood ng anime recap at Mia Khalifa videos sa bahay. Ang mga preliminaries ay ginaganap sa KG Arena na matatagpuan sa Seoul. Ang mga tao sa paligid ay sabik na para sa torneo, kabilang na ang isang binatang nagngangalang Han Dae-wi, nakara-rating lang mula sa pagtapos ng kanyang night shift sa JW. Ilang sandali pa, isang dalagang nagngangalang Yumira, na may suot na iconic na Harry Potter glasses, ang nagtatanong sa isang grupo ng mga martial artist na hindi nakapasok sa torneo, tungkol sa daan papunta sa arena. Habang hinahangaan ng mga lalaki ang kanyang cute na itsura, bigla rin siyang natutunaw sa paghanga sa kanilang malalaking muscles. Samantala, si Mori ay nagsimulang magutom habang nagbibisikleta papunta sa arena. Sa kanyang paglalakbay, napansin niya ang isang nakamotor na magnanakaw na kakahablat lang ng bag ng isang matandang babae. Napagtanto agad ni Mori ang sitwasyon ng matanda at nagdesisyong tulungan itong mabawi ang bag. Hinabol niya ang magnanakaw at sinabihang tumigil, ngunit sa gitna ng habulan, aksidenteng nabangga ni Mori ang kanyang bisikleta sa mukha ni Mira, dahilan upang mabasag ang kanyang salamin. Sinubukan ni Mori na umalis agad matapos ang aksidente, ngunit hinampas siya ni Mira gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, nang ipaliwanag ni Mori ang tungkol sa matandang babaeng nangangailangan ng tulong, sumama si Mira sa kanya upang habulin ang magnanakaw. Dahil sa desperado niyang sitwasyon, itinapon ng magnanakaw ang laman ng bag ng matanda para ma-distract ang kanyang mga humahabol at makatakas. Ngunit hindi hinayaan ni Mira na makaligtas siya sa kanyang ginawa at naghanda itong ibigay ang kanyang huling atake. Sa kasamaang palad, nabangga siya sa isang street sign. Sa kabutihang palad, dumating si Dae-wi at natapos ang misyon. Matapos ang epak na tagpong iyon, nagpatuloy silang tatlo papunta sa Grand Arena bilang paghahanda para sa preliminaries. Sa arena, isang judge na kamukha ni Gru mula sa Despicable Me na mukhang sumubok ng isang taong intermittent fasting, ang nagbukas ng torneo. Inilahad niya ang mga patakaran ng torneo, ipinakilala ang mga kalahok, at ibinunyag ang grand reward para sa mapalad na mananalo. Pagkatapos nito, idineklara niya ang pagsisimula ng torneo, na isang battle royale upang salain ang mga kwalipikado at hindi. Napagtanto ng mga kalahok ang sitwasyon, kaya nagsimula silang kumilos, ina-target ang mga kalabang mas mahina kaysa sa kanila.
Gaya ng inaasahan, may ilang mga fighter na namukod tangi dahil sa kanilang superior na kakayahan sa pakikipaglaban. Kabilang sa mga nagdomina sa kompetisyon sina Mori, Dewi, at Mira. Samantala, sinabi ni Judge Q kay Judge R ang tungkol sa isang bali-balita na ang judge na nag-recruit kay Mori ay nakipaglaban at nasugatan niya umano. Habang pinapanood ni Judge R si Mori na lumalaban, sinabi niya na ang lahat ay nangyayari ayon sa inaasahan. Sa kabilang banda, naniniwala si Judge O na may mga kalahok pa na hindi pa ipinapakita ang kanilang tunay na potensyal. Di nagtagal, pinayagan ni Judge P ang isang nahuli sa pagdating, isang kilalang pasaway na juvenile na nagngangalang Gang Mansok, na sumali sa laban. Dahil sa kanyang marahas na kasaysayan, itinuturing siya ng mga judges na ang pinakamahirap talunin. Nang sumali si Mansok sa laban, madali niyang dinamin na ang mga kalaban sa paligid niya, pati na ang pang-aapi sa iba. Sinubukan siyang pigilan ni Mira at hinarap si Mansok sa isang labanan, gamit ang kanyang bare-handed moonlight sword style. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nanatiling matibay si Mansok laban sa kanyang mga atake hanggang sa si Mori ang tumapos sa laban. Samantala, ang presidente ng United States ay nagtatanong tungkol sa misteryosong isla na dinurog ng isang higanteng kamay na may simbolong cross. Biglang na-trigger ang isang babala na nagsasabing mayroong intruder. Maya-maya, pumasok si Park Moo-jun sa gusali at nakipag-usap sa presidente. Matapos ang unang preliminary round, napagdesisyonan na ng mga judges ang mga susunod na one-on-one matches. Habang sinusundan ni Mori si Mira, inamin nito na pinigilan niya ang laban sa pagitan niya at ni Mansok. Habang pauwi ang tatlo ng magkasama, pinag-usapan nila ang kanilang mga dahilan sa pagsali sa torneo. Sinabi ni Mori na gusto lang niyang makipaglaban sa maraming tao upang maging mas malakas. Samantala, inamin ni Dewi na sumali siya para sa pera, at sinabi naman ni Mira na ginawa niya ito upang maibalik ang kanilang family's swordsmanship dojo. Habang nagiging interesado si Mori sa kahoy na espada ni Mira, aksidente niya itong nahulog sa tubig. Nagalit si Mira at sinampal si Mori, sabay sabing umalis ito. Maya-maya, hinanap ni Mira ang nawawalang espada gamit ang flashlight ng kanyang cellphone. Isang flashback ang nagpapakita kung gaano kahalaga ang moonlight sword style kay Mira. Bumalik si Mori dala ang kanyang mas malaking flashlight upang liwanagan ang madilim at malamig na lugar, ang madilim na paligid, at tulungan siyang hanapin ang kahoy na espada. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dewi na may mas maliwanag na ilaw para gawing mas madali at mabilis ang paghahanap. Sa sandaling iyon, unti-unting naramdaman ng trio ang isang mainit na koneksyon ng pagkakaibigan. Dumating ang second round ng The God of High School District Tournament. Ang sino mang makakarating sa dulo ng kompetisyon ay bibigyan ng pagkakataong makilahok sa The God of High School National Tournament. Sa second round, ang laban ay ginaganap sa isang battle arena sa pamamagitan ng one-on-one matches, kung saan ang mga kalahok ay kailangang manalo upang umabante sa susunod na laban. Habang naghihintay ang mga kalahok sa waiting room, lumitaw ang tensyon sa pagitan ni Go Gamdo, ang Tai Chi user, at ni Gang Mansok. Sinabi ni Gamdo kay Mansok na tigilan ang pang-aapi kay Mori, ngunit biglang nagpakawala si Mansok ng isang mabilis at malakas na sipa habang hindi nakabantay si Gamdo. Halos tamaan siya ng sipa, ngunit hinayla siya ni Mori palayo mula sa mapanganib na atake. Nagsimula ang torneo, at lahat ng pangunahing tauhan, sina Mori, Dewi, at Mira, ay nanalo sa kanilang unang round laban kina Beko at Mien. Sa kabilang banda, ipinakita ang laban sa pagitan ni Gamdo at Mansok. Kahanga-hanga ang master level na paggamit ni Gamdo ng kanyang Tai Chi fist techniques, ngunit hindi pa rin niya natalo si Mansok. Kalaunan, nagsimula nang magseryoso si Mansok at malubhang nasugatan ang kanyang kalaban. Sa kabila ng matinding laban, hindi na kayang lumaban pa ni Gamdo at natapos ang kanilang tunggalian. Patuloy na binugbog ni Mansok si Gamdo ng walang awa, parang gusto niyang marating ang rurok ng kasiyahan. Pati mga braso ni Gamdo ay sinira ni Mansok, tila ginagawa ito para lamang masiyahan siya. Biglang pumasok si Mori sa ring at galit na pinigilan si Mansok. Sa isang malakas na sipa, naitaboy ni Mori si Mansok palabas ng ring. Gayunpaman, pinigilan ng mga judge si Mori mula sa karagdagang panghihimasok, na maaaring magresulta sa parusa. Ngunit ang pride ni Mansok ay hindi matanggap ang nangyari nang hindi nakakaganti sa kahihiyang inabot niya sa publiko. Ipinakita ang flashback ni Mansok, na nagpapakita ng pagiging isang sore loser, hanggang sa makilala niya ang isang misteryosong tao na nag-alok sa kanya ng kapangyarihan.
Dahil hindi siya makagamit ng Charyok o borrowed power, tinanggap niya ang alok na ito. Nagbalik si Mansok sa laban, dala ang lahat ng kanyang lakas at intensyong patayin si Gumdo. Sa kabilang banda, mabilis na sumugod si Mori upang pigilan siya, gamit ang Renewal Taekwondo upang harangin ang mga atake ni Mansok. Matapos patumbahin si Mansok, hinayla si Mori ni Park Mujan, na bumalik sa Korea. Samantala, ipinakita ang misteryosong tao na nagbigay ng bagong kapangyarihan kay Mansok, siya pala ay kabilang sa isang grupo ng mga individual na may parehong layunin na tuklasin ang Ki, upang matupad ang kanilang mga hiling at ang kalooban ng Diyos. Habang nagaganap ito, nagpulong ang mga judges upang pag-usapan ang kamakailang laban, lalo na ang panghihimasok ni Mori sa laban ni Gumdo at Mansok. Matindi ang pagkaubos ng lakas ng katawan at isipan ni Gumdo, habang tuluyan namang nawalan ng katinoan si Mansok. Ipinaliwanag ni Judge P na ang panghihimasok ni Mori ay maaaring magresulta sa kanyang disqualification. Ngunit biglang nakakuha ng pansin ni Park Mujan ang lolo ni Mori. Ilang sandali pa, nakaharap ni Mira ang American Pro Wrestling Champion, ang tinaguriang The Undefeated Queen Amazoness, si Mien. Sinubukan ni Mira na gamitin ang kanyang espada upang mapasok ang depensa ni Mien, ngunit hindi makasabay ang kanyang sword technique sa malakas at flexible na katawan ni Mien, pati na ang kanyang napakalakas na puwersa. Pagkatapos ng laban, ipinahayag ni Mien ang kanyang hiling, ang makahanap ng good men, partikular ang mga judges. Plano niyang bumuo ng isang harem upang matugunan ang kanyang mga kagustuhan at marating ang kanyang heavenly bliss. Habang nagpapatuloy ang laban, nagawa ni Mien na madisarmahan si Mira. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Mira mula sa paglaban. Kahit walang espada, ginamit ni Mira ang kanyang mga kamay at daliri upang batasin ang depensa ni Mien. Ang mga malalakas na atake ni Mira gamit ang kanyang mga kamay at daliri ay dinala si Mien sa rurok ng laban. Sa huli, nang hamina na si Mien, naideklara si Mira bilang panalo. Ilang sandali pa, nilapitan ni Park Mujan at Judge Q si Mori upang sabihin kung matatalo niya si Judge Q, papayagan siyang bumalik sa torneo. Sa halip, hiniling ni Mori na si Judge R ang kanyang kalaban para makapaghiganti. Ngunit sumang-ayon siya na labanan si Judge Q matapos niyang malaman ang lakas nito. Samantala, nang makauwi si Mira at Dewi, pinag-usapan nila kung nadiskwalipika nga ba si Mori. Hindi nagtagal, biglang lumitaw si Mori sa likod ni Mira habang kinakain ang saging na ibinigay ni Park Mujan. Ibinunyag niya na binigyan siya ni Mujan ng mga prutas, ngunit may kondisyon upang siya'y makabalik sa torneo. Ang hindi alam ni Mori, may lihim na plano si Mujan, na tila nagbigay ng kung anong kakaibang pagkain kay Mori. Pagdating sa bahay, hindi napigilan ni Mori ang sarili at kinain ang prutas, ngunit sa huli, ito ang magiging dahilan ng malalaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, binisita ni Dewi ang kanyang kaibigang si Woin, na nasa ospital at malubha ang kalagayan. Siya ang pangunahing dahilan kung bakit kailangang kumita ni Dewi ng malaking halaga ng pera. Ilang oras matapos ang pagbisita, tinangka siyang galitin ng ilang bully habang nasa trabaho. Gayunpaman, napakahaba ng pasensya ni Dewi, higit pa sa anumang bagay na maipagmamalaki niya. Matapos ito, nagtungo si Dewi sa torneo para harapin si Bayan Jae-hee, ang gumagamit ng metal bat. Sa unang bahagi ng laban, mabilis na napabagsak ni Bayan si Dewi sa pamamagitan ng pagbasa sa kanyang galaw at pagbibigay ng malalakas at mapanirang atake. Gayunpaman, naalala ni Dewi ang kanyang kaibigang si Woin at ginamit ang full contact karate upang kontrahin ang mga galaw ni Bayan. Sa huli, sinira niya ang metal bat ni Bayan at tuluyang natalo ito. Hindi nagtagal, nakita si Bayan na tila natutuwa sa pagkatalo habang si Dewi ay nanalo ng laban. Ilang sandali pa, nagsimula ang laban ni Mori laban kay Judge Q. Sa kabutihang palad, nagkamalay si Mori at dumating sa tamang oras. Ipinaliwanag ni Judge T ang mga patakaran ng laban, ngunit agad itong tinapos ni Mori sa simula pa lamang. Dahil sa kahihiyan, ginamit ni Judge Q ang kanyang choke joker upang subukang patayin si Mori, ngunit pinigilan siya ng iba pang mga judge. Dahil dito, binawasan ni Park Mujan ng 3 buwang sweldo si Judge Q bilang parusa. Inamin din ni Mujan ang tagumpay ni Mori, habang si Mori, na halos hindi pa rin lubos ang ulirat, ay muling nagugutom at hinahanap ang saging ni Mujan. Sa wakas, inanunsyo ang top 4 finalists, sina Mira, Dewi, Mori, at ang jiu-jitsu practitioner na si Becky. Ang mga laban ay itinakda, maglalaban sina Dewi at Mira,
habang si Mori naman ay lalaban kay Yi. Ito'y lubos na ikinadismaya ni Mori, dahil gusto niyang harapin ang dalawa niyang kaibigan. Kinabukasan, habang pauwi ang tatlo, isang martial artist at matagumpay na negosyante na nagngangalang Oh Sang-jin ang lumapit kay Mira at biglaang nagpropose ng kasal. Sa kabila ng pagkabigla at hindi inaasahan, nagulat ang lahat nang pumayag si Mira na magpakasal kay Sang-jin. Ilang sandali pa, naghahanap na si Mira ng wedding gown kasama ang kanyang nakababatang pinsan na si Yumi. Habang tumutulong, nag-i-imagine si Yumi kung paano haharapin nina Sang-jin at Mira ang kanilang honeymoon, pun intended. Sa isang flashback, ipinakita kung bakit tinanggap ni Mira ang biglaang proposal ng kasal. Ginawa niya ito upang maibalik ang reputasyon ng kanilang moonlight sword style. Napag-alaman din na nawala ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, kaya't ang kanyang tiyuhin ang tumayong tagapag-alaga. Sa ilalim ng pamumuno ng kanyang tiyuhin, lubos na nasira ang reputasyon ng kanilang dojo. Bilang tagapagmana ng kanyang ama, ipinangako ni Mira na ibabalik niya ang karangalan at kaluwalhatian ng kanilang moonlight sword style. Nalaman ni Mori ang tungkol sa nalalapit na kasal ni Mira at Oh Sang-jin, kaya agad siyang nagtungo kay Mira upang kumpirmahin ito. Sinubukan ni Mori na kumbinsihin si Mira na huwag hayaang galugarin ni Sang-jin ang kanyang kuweba, ngunit nabigo siya. Hindi kontento, humingi siya ng tulong kay Dewi at sinabi ang kanyang mga hinala, ngunit tumanggi si Dewi, dahil hindi raw siya dapat makialam sa personal na buhay ni Mira. Dumating ang araw ng kasal, at napakaganda ni Mira sa kanyang wedding dress. Habang pinagmamasdan siya, nakaramdam ng matinding pagkakasala ang kanyang tiyuhin dahil sa palaging pagsasakripisyo ni Mira para sa kanilang pamilya dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Dahil dito, kinausap niya si Sang-jin upang kanselahin ang kasal, ngunit nais pa rin ni Mira na ituloy ito anuman ang mangyari. Napagtanto ng kanyang pinsang si Yumi ang bigat ng sitwasyon ni Mira, kaya't lubos itong nalungkot para sa kanya. Samantala, dumating si Mori sa venue at sinubukang pumasok, ngunit hinarang siya ng mga security guard. Habang nangyayari ito, ipinakita ang isang flashback tungkol kay Sang-jin kasama ang isang misteryosong kulto, na inihayag ang kanilang tunay na layunin. Lumalabas na nais nilang makuha ang sacred sword na may kakayahang pigilan ang mga Diyos at tawagin ang kanilang kapangyarihan. Sa ibang bahagi, dumating si Dewi at madali niyang tinalo ang mga bodyguard ni Sang-jin. Nang makita ang mga sumasalakay, inatake sila ni Sang-jin gamit ang kanyang espada, ngunit hinaranggan ito ni Dewi. Samantala, ang mga salita ni Mori ay nagpapaalala kay Mira ng lahat ng kanyang mga sakripisyo. Nagbalik siya sa kanyang sarili nang maalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Sa wakas, sinabi ni Mira kay Sang-jin na hindi niya kayang ituloy ang kasal. Sa galit, bigla siyang nagwala at inihayag ang kanyang charyok, ang samurai, at inatake si Mira, tinamaan siya sa tiyan. Gayunpaman, hindi siya nasaktan at mabilis niyang natalo si Sang-jin gamit ang kanyang moonlight sword style. Sa kabila ng pagkatalo, nagawa pa rin ni Sang-jin na tumakas dala ang sacred sword. Gayunpaman, naniniwala si Mira na hindi na niya kailangan ng sacred sword, kaya't nagpa siya siyang iwan ito. Kasama ang kanyang mga kaibigan, sila'y muling umuwi na magkakasama. Ilang sandali pa, si Sunti ay na-hospital at isinugod sa ICU dahil ang kanyang buhay ay nasa bingit na ng kamatayan. Lubos nitong binago ang personalidad ni Dewi mula sa pagiging maunawain at mabait patungo sa pagiging brutal at walang awa. Binugbog niya ang mga bully mula sa kanyang trabaho matapos nilang gawing katatawanan ang pagkakaibigan nila ni Sunti. Nagpatuloy ito sa laban niya kay Mira, na nagulat ang lahat, kasama si Mori, sa kanyang marahas na asal. Patuloy niyang inatake si Mira nang walang dahilan. Nang makita ito, pumagitna si Judge T at idineklara si Dewi bilang panalo. Kalaunan, naglakad si Dewi papalayo kay Mori at casual siyang kinausap. Ipinakita ang alaala ni Dewi kasama si Sunti 2 taon na ang nakalipas, nang magkasama silang nagsanay at nagpalakas ng loob sa rooftop. Sa kasalukuyan, naduwal si Dewi dahil sa pagkasuklam sa sarili matapos ang brutal na laban kay Mira. Samantala, nagsimula ang laban ni Mori kay Becky. Agresibo ang atake ni Yi gamit ang kanyang Jiu-Jitsu martial arts, ngunit ginamit ni Mori ang kanyang renewal taekwondo at mabilis na natalo ang kanyang makapangyarihang kalaban. Inanunsyo na ang final match ng torneo, ang laban ni Mori at Dewi. Pagkatapos nito, binisita ni Mori si Mira sa ospital. Malungkot siya sa sitwasyon nila, ngunit pinayuhan siya ni Mira na itigil ang sobrang pag-iisip kung nais niyang talunin si Dewi. Samantala,
Binisita rin ni Dewi si Sunti sa parehong ospital at natuklasang kritikal pa rin ang kondisyon nito. Kinabukasan, nagsimula ang district finals ng torneo. Inaasahan ng lahat ang huling laban, lalo na si Park Mujen, na naghihintay na makita ang pagkamulat ng tunay na kapangyarihan ni Mori. Sa pagsisimula ng laban, nagpalitan sina Mori at Dewi ng mga makapangyarihang atake, na parehong puno ng kasanayan. Dumadaloy ang dugo mula sa kanilang dalawa, ngunit tila lalo silang nagiging mas determinado. Humanga ang mga manonood habang nagmukhang pantay ang laban. Gayunpaman, nang maalala ni Mori ang ginawa ni Dewi kay Mira, galit siyang umatake ng agresibo. Sa kabilang banda, hindi nagpaplanong sumuko si Dewi, lalo na't mayroon siyang kasunduan kay Mujen, kaya't ginamit niya ang kanyang full contact karate upang gumanti. Samantala, na-discharge na si Mira mula sa ospital. Biglang na-detect ng kanyang nanomachine ang isang tao sa malubhang kalagayan. Nakita niya si Judge P sa harap ng ICU at nadiskubre na pumanaw na si Sunti. Hindi nagtagal, nakita ni Mira ang larawan ni Sunti at Dewi at sa wakas naunawaan niya ang biglaang pagbabago sa ugali ni Dewi. Sa arena, sinimulan ni Dewi na bugbugin si Mori gamit ang kanyang Four God style techniques, Genu, Suzaku, Bako, at Seri. Nang gumanti si Mori gamit ang kanyang renewal taekwondo, halos matapos na niya ang laban ngunit bigla siyang huminto at hindi itinuloy ang kanyang atake. Sa halip, tinanggap niya ang malulupit na atake ni Dewi, dahilan upang matamba siya. Habang binibilang ng referee ang countdown, ipinaalam ni Park Mujen kay Dewi na pumanaw na si Sunti. Ipinakita ang isang flashback ng mga alaala ni Dewi kasama si Sunti, na nagpapakita kung paano nagsimula ang kanilang malalim na pagkakaibigan. Bumalik sa kasalukuyan, napaatras si Dewi, nawalan ng gana na lumaban. Ngunit kahit pa nawalan siya ng dahilan upang makipaglaban, tumayo pa rin siya at ipinagpatuloy ang laban kay Mori. Habang tuloy-tuloy na inaatake siya ni Mori, tumigil ng gumanti si Dewi. Dito isinisiwalat na wala na siyang kontrata kay Mujen, kaya't wala na siyang dahilan upang lumaban. Habang malapit nang matapos ang laban, tinawag ni Mira ang pansin ni Dewi, pansamantalang pinatigil ang laban. Iniabot niya kay Dewi ang isang sulat mula sa kanyang yumaong kaibigan. Matapos basahin ito at makipag-ayos kay Mira, nanambalik ang determinasyon ni Dewi na makipaglaban. Sa huli, nagbigay sila ng isang masayang all-out fight, nagpapalitan ng malalakas na atake hanggang sa bumagsak ang isa sa kanila. Natapos ang laban nang gamitin ni Mori ang kanyang orihinal na atake upang tapusin ang laban at ideklarang kampyon ng The God of High School District Tournament. Matapos ang torneo, nilapitan ni Mori si Dewi at naibalik ang kanilang pagkakaibigan. Napukaw nito ang damdamin ng mga manonood, na masiglang pumalakpak para sa ipinakita nilang sportsmanship. Gaya ng inaasahan, umuwi ang tatlo ng magkasama, samantala, ipinakita ang dalawang bagong karakter na nanonood ng laban mula sa malayo. Ilang sandali pa, dumalaw si Dewi sa labi ng kanyang kaibigan sa columbarium sa gitna ng gabi. Samantala, ang misteryosong kulto ay lumapit kay Jin Tae-jin, ang lolo ni Mori, at sinubukang kumbinsihin siyang sumama sa kanila. Tumanggi si Tae-jin, dahilan upang atakihin siya ng isang miyembro ng kulto. Pagkauwi ni Mori, pakiramdam niya ay sobrang pagod. Napaisip siya tungkol sa kinaroroonan ng kanyang lolo, si Jin Tae-jin. Samantala, inanunsyo ang national competition para sa mga nanalo mula sa iba't ibang distrito upang matukoy ang tunay na kampyon ng The God of High School Tournament. Gayunpaman, isiniwalat na ang bawat distrito ay magpapadala ng top 3 participants upang bumuo ng isang koponan na lalaban sa ibang mga koponan mula sa iba't ibang distrito. Sa pagkakataong iyon, si Mira ay kailangang lumaban kay Becky upang matukoy kung sino ang magiging ikatlong miyembro ng koponan ng kanilang distrito. Sa huli, nanalo si Mira. Kompleto na ang koponan ng kanilang distrito na binubuo ni Mori, Dewi, at Mira. Ilang sandali pa, ang mga judges kasama si Park Mujen ay nagsuri ng mga dokumento ng mga kalahok. Pinag-usapan din nila ang tungkol sa misteryosong kulto na tinatawag na Nox, na tila gumagalaw sa likod ng mga eksena. Ibinunyag ni Judge Q na ang Nox ay may parehong layunin gaya nila, kaya't asahan na magkakaroon pa ng mas maraming kaganapan na may kaugnayan dito. Habang pauwi ang trio, si Mori ay nakasalubong ang isang misteryosong matandang lalaki. Ilang sandali pa, ipinakilala ang lalaki bilang sina Bongchim, at nakipagkita siya kay Park Mujen. Inihayag na siya ay isa sa The Six, isang grupo ng pinakamalalakas na mandirigma.
Kalaunan, sinabi ni Bongchim na nakilala niya si Mori at nais niyang gawing disipulo ito. Sa ibang lugar, si Judge T ay tuluyang natalo ang ilang miyembro ng Nox, ngunit isa sa mga lider ng kulto ang tumawag ng isang higanteng espada na bumagsak kay Judge T, na nagdulot ng matinding pagkawasak sa lugar. Samantala, si Mira ay naliligo at nagsimulang mag-overthink tungkol sa kanyang papel sa koponan. Pagkatapos, nagtungo siya sa grocery kung saan nakilala niya si Judge T, na tumulong upang alisin ang kanyang mga pagdududa at ipaliwanag ang mga dapat niyang gawin. Sa kabilang banda, tinanong ni Park Mujin si Dewi kung nais pa rin niyang magpatuloy kahit nawalan na siya ng motibasyong manalo. Agad namang kinumpirma ni Dewi na nais pa rin niyang sumabak sa laban. Pagkatapos nito, tinanong ni Dewi si Mujin tungkol sa Charyok o borrowed power na nasaksihan niya. Kinabukasan, nakita si Mori na nagsasayang ng oras sa parke. Dito niya muling nakilala si Bongchim, na agad na ginamo ang kanyang minor injury sa Achilles tendon at inayos ang kanyang sprain sa isang iglap. Samantala, nagkaroon si Mira ng sulyap sa kapangyarihan ni Judge T, at natutunan niya na si Judge T ay naging bulag dahil sa paggamit ng Moonlight Sword Art. Matapos nito, inutusan ni Judge T ang kanyang asawa na umuwi ng maaga kasama ang kanilang anak. Naiwan siya upang harapin ang lalaking nakasuot ng mascot costume, na kalaunan ay natuklasang si Drake McDonald, isang asasin mula sa Nox. Samantala, patuloy na ipinaliwanag ni Park Mujin kay Dewi kung ano ang Charyok at ang kahalagahan nito. Sa ibang lugar, nagkaroon ng matinding engkwentro sina Jugok Jong at Park Il-pyo, dalawang bagong karakter mula sa iba't ibang distrito. Sa parehong pagkakataon, ipinakita ang iba pang bagong kalahok mula sa ibang distrito, pati na rin ang grupo ng mga kilalang tao na tinatawag na The Six. Ang The Six ay binubuo ng mga pinakamataas na antas ng mga master sa kanilang kani-kanyang estilo ng pakikipaglaban. Kinabukasan, binisita ni Mira at Dewi si Mori sa kanyang apartment at sabay silang nagtungo sa torneo. Pagdating nila, inanunsyo na si Judge X ang bagong tagapagbalita ng laban, na ikinagulat ni Mira dahil inaasahan niyang si Judge T ang gagawa ng trabaho. Lingid sa kanyang kaalaman, si Judge T ay brutal na pinaslang ni Drake McDonald, ang asasin ng Nox. Inanunsyo ang unang laban sa pagitan ng Chongcheongbuk-do District at Seoul District. Habang sinusuri ang crime scene, nag-aalala si Judge O tungkol kay Judge Q, dahil nalaman nilang nasa panganib din siya matapos subukang patayin ni Drake. Sa kabila nito, nagawa ni Judge Q na gupitin ang braso ni Drake gamit ang kanyang choke joker, kahit na siya'y sugatan. Nagsimula na ang national tournament, na may simpleng patakaran, bawat koponan ay lalaban sa pamamagitan ng one-on-one battles, at ang unang koponang makakuha ng 2 panalo ang uusad sa susunod na round. Ang unang laban ay sa pagitan ni Mori at Nagan mula sa Chongcheongbuk-do District. Sa kasamaang palad, naparalisa si Mori habang sinusubukan niyang gamitin ang bagong pressure points technique upang palakasin ang kanyang mga atake, kaya't natalo siya. Samantala, si Drake, ang asasin ng Nox, ay nagyayabang tungkol sa pagpatay kay Judge T. Gayunpaman, siya ay naputulan ng braso nang gamitin ni Judge Q ang kanyang choke joker. Sa susunod na laban, hinarap ni Dewi si Jin Panggang, na nagmula rin sa Chongcheongbuk-do District. Dinamin na ni Panggang si Dewi gamit ang makapangyarihang mga atake na kanyang na-master sa paggawa ng pisikal na trabaho, na ipinakita sa kanyang backstory. Sa huli, ipinakita rin na si Panggang ay nagmamay-ari ng isang makapangyarihang Charyok, ang Force Hammer, na kanyang ginamit upang makakuha ng kalamangan sa laban. Gayunpaman, winasak ni Dewi ang Force Hammer gamit ang kanyang Fourth God Stance, Blue Azure Dragon. Nang mawala ang martilyo, nawalan ng malay si Panggang, at nakuha ni Dewi ang panalo. Samantala, si Judge Q ay muling nakipaglaban kay Drake McDonald matapos niyang alisin ang kanyang limiter. Tinanggal ni Judge Q ang isa pang braso ni Drake, ngunit salamat sa kanyang Charyok na Caterpillar, agad na nag-regenerate si Drake. Hindi nag-alala si Judge Q at tuloy-tuloy na inatake si Drake, ngunit naantala siya bago niya maibigay ang huling dagok. Ang dalawang intruder ay ipinakilala bilang sina Reverend Axley Ivanovich at Reverend Saturn. Sa kanyang pagkabagot, inatake sila ni Judge Q gamit ang kanyang mga baraha, na nagdulot kay Reverend Axley na gamitin ang kanyang mga pakpak upang buhatin si Reverend Saturn sa ere. Si Saturn naman ay tumawag ng maraming kamay mula sa anino sa sahig, ngunit sinimulan itong putulin ni Judge Q gamit ang kanyang side. Sa huli, siya ay napigilan at na-restrain, pagkatapos, inilabas ni Reverend Axley ang kanyang mahabang espada na tinatawag na National Treasure, Der Andel,
na inihanda niya upang ibigay ang huling atake kay Judge Q. Bigla namang dumating si Judge Joe upang tumulong, kahit na mukhang hindi niya ito kailangan. Samantala, nagsimula na ang laban ni Mira at Jiang Jiangmi, nakahawig ni Uzumaki Karen. Pareho silang gumagamit ng mga kahoy na espada, habang umuusad ang laban, napagtanto ni Jiangmi na mas mahusay si Mira sa paggamit ng espada. Kaya't inilabas niya ang kanyang Charyok, Bastard, isang dobleng talam na espada na gawa sa enerhiya. Balik naman sa laban ni Judge Joe at Reverend Saturn, kung saan si Saturn ay may dalang crucifix-shaped gun na nagpapalabas ng pink lasers mula sa mga pink teddy bears. Nang tawagin ni Reverend Saturn ang kanyang Charyok, Sad, lumitaw ang halimaw na grid, ngunit agad itong nilamon ng choke dragon ni Judge Joe. Habang pabago-bago ang eksena sa pagitan ng mga laban, nakuha ni Judge Q ang kalamangan laban kay Reverend Axley, ngunit bumalik ang eksena sa laban ni Mira at Jiangmi. Gamit ang kanyang Charyok, inihanda ni Jiangmi ang kanyang huling atake upang manalo. Gayunpaman, ginamit ni Mira ang kanyang Moonlight Sword Style, Wind Willow, na tumapos sa espada ni Jiangmi, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nanalo si Mira, na nagbigay daan para sa Seoul District na makausad sa susunod na round. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena sa laban ng mga judges laban kina Reverend Axley at Reverend Saturn. Nagtagumpay ang mga judges sa pagbaliktad ng sitwasyon, dahilan upang mapilitang tumakas sina Reverend Axley Ivanovich at Reverend Saturn. Samantala, si Drake McDonald, na nananatili pa rin sa lugar, ay nagdesisyong i-detonate ang sarili upang tapusin ang dalawang judge. Gayunpaman, nabigo siya dahil pareho silang nakaligtas. Sa isang pulong kasama si Judge P, ipinahayag ni Park Moo-jun ang paniniwalang mayroong especially iya sa kanilang organisasyon, dahil ang mga address ng mga administrator ay mahigpit na lihim. Bukod dito, ipinakita ni Judge P ang larawan ng naputol na braso ni Tan, na nawala matapos ang isang laban. Ang revelasyong ito ay nagdala ng katahimikan kay Moo-jun. Samantala, nagsimula na ang ikalawang laban sa pagitan ng Jongsing NDU District at Gako District. Ang unang laban ay sa pagitan ni Jae-gol-taek at Jan-jok. Bago pa makapagbitaw ng unang atake si Jok, brutal siyang inatake ni Taek gamit ang kanyang Charyok, Megalodon, na dinurog ang katawan ni Jok at iniwang nakahandusay sa isang pool ng dugo. Dahil dito, sumugod si Leunjen gamit ang kanyang mga karayom upang atakehin si Taek, ngunit tulad ni Jok, siya rin ay walang laban at brutal na natalo. Habang sinusubukang pigilan ni Mira si Mori na makialam sa laban, pinigilan naman ni Dewi si Taek mula sa karagdagang pag-atake. Sa kabilang dako, nakakuha ng lakas si Jubak at nagpakawala ng malakas na lightning magic laban kay Taek, ngunit ito ay hindi epektibo. Nagdesisyon si Taek na tapusin ang laban, inilalagay si Jok sa isang kritikal na sitwasyon. Si Jok ay isinailalim sa isang maselang operasyon sa tulong ni Bongchim, habang ang kanyang lolo na si Yin ay galit dahil tumanggi si Moo-jun na i-disqualify si Taek sa kabila ng kanyang brutalidad. Ipinahayag ni Moo-jun na si Taek ay maaaring ang susi na kanilang hinahanap, kaya't hindi nila siya pwedeng tanggalin sa torneo. Nagpatuloy ang torneo, at nagsimula ang laban sa pagitan ng Galan-namdo District at Chunching-namdo District. Sa unang laban, tinalo ni Chaco si Ryo Hobach, kaya't nakuha nila ang unang panalo. Sa mga sumunod na laban, hinarap ni Park Sangga si Nam Ganggu. Madaling nanalo si Sangga matapos gamitin ang estratehiyang dinisenyo ni Park Il-pyo, tinapos ang laban gamit ang isang makapangyarihang sipa sa panga ng kanyang kalaban. Napagtanto ni Mira at Dewi na ang pinakamahalagang miyembro ng kanilang koponan ay si Il-pyo. Hindi nagtagal, ipinakita na si Dewi ay sinuspinde mula sa torneo dahil sa kanyang panghihimasok sa laban kay Taek. Ang huling laban ay sa pagitan ni Il-pyo at Gui. Agad na napansin ni Mori ang logo sa likod ng hoodie ni Il-pyo, na tila pamilyar sa kanya. Matapos ang ilang bastos na trash talk mula kay Gui, sinabi ni Il-pyo na wala siyang tsansa na manalo. Pinalabas ni Il-pyo ang kanyang aura upang takutin si Gui, ngunit hindi ito naging epektibo. Ginamit ni Il-pyo ang Taekien, isang makalumang martial art, laban kay Gui, na kalaunan ay naglabas ng kanyang Charyok, Jack the Ripper. Patuloy na ginamit ni Il-pyo ang kanyang Taekien, iniiwasan ang walang humpay na atake ni Gui. Sa huli, isang malakas na sipa sa mukha ang nagpabagsak kay Gui, na nagbigay ng panalo sa Ganomo District. Habang pauwi, naalala ni Mori ang logo sa jacket ni Il-pyo, nakahawig ng simbolo ng militar na suot ng kanyang lolo. Habang nag-uusap ang trio tungkol sa torneo, napagtanto nila ang pangangailangan nilang magpalakas pa,
lalo na sa harap ng mga gumagamit ng Charyok. Gayunpaman, muling ipinaalala ni Mori na hindi niya kailangan ng borrowed power upang maging mas malakas. Kalaunan, nalaman ni Mori mula kay Park Mujin na maaaring nasa malaking panganib ang kanyang lolo, kaya't ipinaliwanag nito ang kakaibang kilos niya kamakailan. Sa hindi nagtagal, nakipagkita si Mori kay Ilpyo at nagkaroon sila ng mabilis na sparring session. Habang nag-uusap, ipinaliwanag ni Ilpyo na isinusuot niya ang jacket bilang paggalang sa lolo ni Mori. Sa isang flashback, inalala ni Ilpyo ang pagkamatay ng kanyang ama at ang pag-abandona sa kanya ng kanyang ina. Sa gitna ng kanyang pakiramdam ng kawalan at kalungkutan, nakilala niya si Jin Taejin, na may dalang batang si Mori sa kanyang dibdib. Ibinigay ni Taejin kay Ilpyo ang isang libro na naglalaman ng mga lihim ng kanyang martial arts, isang sandaling ganap na nagbago ng buhay ni Ilpyo, na labis niyang ipinagpapasalamat. Bigla, inatake si Mori ni Take gamit ang kanyang Charyok, Megalodon, ngunit hinarang ito ni Ilpyo gamit ang kanyang kamay, dahilan upang magdugo siya. Matapos bigyan si Take ng babala, umalis ito na may masamang ngiti. Kinabukasan, inatake ni Judge Q si Park Mujin dahil pinayagan niyang mamatay ang asawa at anak ni Judge T. Ngunit madali siyang tinalo ni Mujin, iniwan si Judge Q upang bayaran ang pinsalang dulot ng kanyang galit. Pagkatapos, isiniwalat na buhay pa ang asawa at anak ni Judge T, ginamit pala ni Judge P ang kanyang Charyok, marionette upang palitan sila ng mga puppet bilang proteksyon. Makalipas ang ilang oras, nakatagpo ni Judge Q si Dewi, na inalok siyang magluto bilang kapalit ng pagsasanay. Samantala, naghahanda si Park Mujin at ang mga judges para sa isang paparating na atake mula sa Nox. Pinayagan nila ng mga judges na alisin ang kanilang mga limiters upang mahanap ang especially Ian na nakapasok sa kanilang grupo. Sa patuloy na paghahanap ng Nox sa Ki, at sa pakikibaka nito laban sa grupo ni Nan, idineklara ng dalawang panig ang digmaan laban sa isa't isa. Naalala ni Mori ang kanyang ika-6 na kaarawan, ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang lolo. Sa flashback, sinabi ni Mori sa kanyang lolo na ayaw niya ng mga kaibigan, ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang lolo sa ideyang ito. Muling bumalik sa kasalukuyan, dumating si Namira at Dewi upang ipagdiwang ang kaarawan ni Mori. Sama-sama silang kumain, naglaro, at nagsalo ng cake. Napakasarap ng sandali dahil halatang malungkot si Mori noong araw na iyon. Nang dumating ang gabi, nangako ang trio na magwawagi sila sa national tournament ng magkasama. Kinabukasan, nakatanggap si Mori ng isang sulat na may larawan ng kanyang lolo na nakatanikala at may naputol na braso. Tulad ng inaasahan, nagmadali si Mori upang hanapin ang kanyang lolo. Samantala, umabot na ang torneo sa quarter-final stage kung saan maglalaban ang Seoul District at Jeju District. Gayunpaman, dahil sa suspensyon ni Dewi at kawalan ni Mori, lumalaki ang posibilidad ng pagkatalo ng kanilang koponan. Ininform ni Judge P si Namira at Dewi na magsisimula ang laban sa loob ng 5 minuto, at matatalo sila kung hindi darating si Mori. Sa laban, hinarap ni Mira si Lai Marin, isang lalaking maitim ang balat, kalbo, at nakasuot lamang ng thong habang nakikipaglaban. Samantala, narating ni Mori ang isang abandonadong warehouse kung saan nakita niya ang kanyang lolo. Habang naglalaban, nahirapan si Mira na makapuntos ng direktang mga atake kay Marin dahil sa langis na tanang oil sa buong katawan nito. Sinubukang eye suplex ni Marin si Mira, ngunit hinaranggan niya ito at tinamaan siya sa tiyan. Biglang itinapon ng teammate ni Marin ang espada ni Mira sa kanya, at nagpatuloy ang kanilang marahas na laban. Sa huli, nabasag ni Marin ang espada ni Mira at isiniwalat ang tunay nitong anyo, isang metal na espada na kahawig ng yin-yang symbol. Habang hinahanap si Mori, nakasalubong ni Dewi si Maora, na malupit na binugbog si Pangwang. Inilahad ni Bin na ang espada ni Maora ay ang National Treasure, Bangan, isang sandata na naglalaman ng kapangyarihan ng Diyos. Kinuha ni Maora ang espada mula sa kanyang kalaban, ngunit bigla itong nag-teleport pabalik sa kanya, na nagpapahiwatig na kinikilala siya ng espada bilang tunay na may-ari nito. Samantala, sinubukang gisingin ni Mori ang kanyang lolo sa warehouse. Ngunit, napagtanto niya na ang lolo niya ay isang peking katawan lamang at biglang sumabog na parang Big Bang Theory. Kasabay nito, lumitaw ang isang misteryosong lalaki na nagngangalang Falong, na ipinahayag na matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tumayo si Mori na puno ng galit matapos makita ang sarili niyang buhay pa. Sa harap ng kanyang galit, ginamit ni Falong ang kanyang Charyok, Doppelganger,
na ginaya ang signature move ni Naruto, ang Cage Bunshin no Jutsu. Samantala, sa torneo, nagawang saksakin ni Marin ang tiyan ni Mira gamit ang espada. Habang si Dewi naman ay nakikipaglaban kay Bora, isang kakaibang fighter na nakasuot ng damit na kahawig ng kay Bruce Lee. Gayunpaman, hindi nagtagal, hindi na napigilan ni Bora ang kanyang matinding pagnanasa kay Dewi at biglang hinalikan siya ng matindi. Ang kanilang interaksyon ay agad na naputol ng sumingit si Take sa laban. Habang nakikipaglaban si Mori, nalaman niyang pinatay ng Nox ang totoong koponan ng Jeju team at pinalitan sila ng mga impostor. Tumayo si Mori at ginamit ang maraming pressure points upang pigilan ang kanyang sarili sa pagkaramdam ng sakit. Samantala, nahirapan si Mira sa kanyang laban ngunit tumangging sumuko. Bago siya tamaan ng panghuling atake ni Marin, nagising ang kanyang Charyok, Yowoi Banjen, na tila orihinal na espada ni Marin. Sa kabilang banda, tumugon si Marin gamit ang kanyang sariling Charyok, Kren. Naiwasan ni Mira ang mga atake ni Kren at gumanti gamit ang kanyang Moonlight Sword style. Sa huli, nagtagumpay siya ngunit nawalan ng malay, nahuli siya ni Mori bago bumagsak. Pagdating ni Mori, nagsimula ang kanyang laban kay na Hansong. Sa kabila ng paggamit ni Hansong ng kanyang Charyok, Ice Shield, mabilis na din amin na ni Mori ang laban at marahas na pinabagsak ang kanyang kalaban. Gumamit siya ng kanyang orihinal na galaw na tinatawag na Blue Dragon Kick, ngunit hindi ito naging sapat. Kaya't ginamit niya ang isa pang orihinal na galaw, ang Twin Blue Dragon Kick, na tuluyang nagpabagsak sa kalaban. Hindi nila alam, pinapanood ang laban ni Mori ng 6 na miyembro ng The Six, na napagtanto na si Jin Taejin ay nagpalaki ng isang tigre. Ipinakita rin ang backstory ni Ilpyo mula 4 na taon na ang nakalipas sa national tournament. Dito, malubhang nasugatan ni Take ang pinsan ni Ilpyo na si Park Soo-jun, dahilan upang tumigil ito sa pagsasanay ng martial arts. Dahil sa galit, hinarap ni Ilpyo si Take sa publiko, marahas siyang binugbog, at pinilit itong humingi ng tawad sa kanyang pinsan. Ibinunyag din na ang hiling ni Ilpyo sa torneo ay maibalik ang lakas ng paa ng kanyang pinsan. Makalipas ang ilang sandali, kinausap ni Park Moo-jun ang trio tungkol sa mga impostor mula sa Nox na nakipaglaban sa kanila sa torneo. Sa kabila ng mga kaganapan, sila pa rin ang nanalo sa laban at makakausad sa susunod na round. Sa ibang lugar, pinatay ni Take si Falong matapos makuha ang impormasyong kailangan niya at sumampang makuha ang key. Kinabukasan, nagsimula ang laban sa pagitan ng Seoul District at Ganamo District. Matapos maalis ang suspensyon ni Dewi, mas lalong naging masigla si Mira para sa kanilang koponan sa susunod na round. Ang unang laban ay sa pagitan ni Dewi at Suwa, sa tulong ng mga tagubilin mula kay Ilpyo, nagawa ni Suwa na sirain ang balanse ni Dewi sa laban. Habang nagpapatuloy ang kanilang tunggalian, nakalamang si Suwa at tila siya ang may kalamangan. Ngunit alam ni Dewi na hindi niya maaaring matalo ang laban, kaya't ginamit niya ang kanyang Charyok, Hei upang gumanti. Sa kabila ng kahinaan ni Suwa, patuloy siyang lumaban hanggang sa siya'y tuluyang natalo. Nakamit ni Dewi ang unang panalo para sa Seoul District. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Suwan-jong kay Ilpyo na labanan niya ang kanyang buong puso at tigilan ang pag-aalala tungkol sa kanyang pinsan na si Soo-jun at ang kondisyon ng kanyang paa. Samantala, sa ibang lugar, inatake ng leader ng Nox, si Sang Mandok, si Judge P matapos subukang kumuha ng impormasyon mula sa mga impostor. Pagkatapos, pinatay ni Mandok ang sarili niyang mga kasamahan para sa kapakanan ng kanilang kulto. Hindi nagtagal, dumating si Park Moo-jun at hinarap siya. Lingid sa kaalaman ni Moo-jun, ang mga miyembro ng Nox ay nakaposisyon na sa labas ng KG Arena upang isakatuparan ang kanilang plano. Pagkatapos, inilabas ni Mandok ang kanyang tunay na kapangyarihan, na ikinagulat ni Moo-jun. Ginamit niya ang kanyang Charyok, God's Blade, isang napakalaking espada na may kakayahang sirain ang isang malawak na bahagi ng mundo. Sa arena, nagsimula na ang laban sa pagitan ni Mori at Ilpyo. Sa kabilang banda, ginamit din ni Moo-jun ang kanyang tunay na kapangyarihan at inilabas ang kanyang Charyok, Longinus upang pigilan ang espada mula sa pagsira ng kalikasan. Balik sa arena, nagpalitan si Mori at Ilpyo ng malalakas na atake, kombinasyon, at mga suntok. Sa unang bahagi ng laban, dinamin na ni Ilpyo si Mori, habang ipinaliwanag niya ang mga kahinaan ni Mori sa pakikipaglaban. Samantala, tinawag ni Mandok ang Diyos na nagmamay-ari ng God's Blade upang sirain ang restriksyon ni Moo-jun. Balik sa arena, patuloy na na-overpower si Mori ni Ilpyo, na mas pinapalakas ang laban at tensyon sa pagitan ng dalawang mandirigma.
Bigla, ginamit ni Mori ang Moonlight Sword style ni Mira laban kay Ilpyo. Samantala, sa ibang lugar, naghanda si Chon An-hien, isa sa The Six, na sumali sa laban sa pagitan ni Park Mujan at Sang Mandok. Bumalik sa arena, sinimulan ni Mori na baliktarin ang laban gamit ang estilo ng pakikipaglaban ni Mira, na tila nagpapahiwatig na may pagkakahawig siya sa copy ninja, na si Hatake Kakashi. Nang gumanti si Ilpyo, ginamit ni Mori ang First God Stance, full contact karate ni Dewi upang harapin ang kanyang kalaban. Samantala, ipinakita ni Henry Yang, isang National Treasure user, ang kanyang koleksyon ng mga National Treasure. Sa saliw ng epikong musika, inisa-isa niyang pinakawalan ang iba't ibang kayamanan upang tumulong kay Mujan sa laban. Balik sa arena, patuloy na ginamit ni Mori ang mga estilo ng kanyang mga kaibigan upang unti-unting makuha ang kalamangan laban kay Ilpyo. Sa labas ng arena, nagpapatuloy ang matinding labanan sa pagitan ng mga hukbo ni Mandok at ng mga judges. Sa torneo, nagpalitan sina Mori at Ilpyo ng malalakas na atake. Nagkahanda silang dalawa na gamitin ang kanilang pinakamakapangyarihang galaw, ang Blue Dragon Tempest Dance ni Mori laban sa Raging Fire Blaze Edge ni Ilpyo. Samantala, ginamit ni Henry Yang ang National Treasure, Engraved Formula Cleanse, ang unang kayamanan sa kasaysayan, upang ganap na sirain ang Charyok ni Mandok. Lubos itong ikinagulat ni Mandok, na nawalan ng kalamangan sa laban. Balik sa torneo, halos matalo na si Ilpyo, ngunit biglang naalala niya ang isang alaala kasama si Jin Taejin, na nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Sa sandaling iyon, nagising ang ki na nasa loob ni Ilpyo, na naramdaman ng lahat sa paligid. Isiniwalat ang kwento ng Nine-Tailed Fox, na sinasabing kumakatawan sa ki. Ayon sa alamat, ang espiritu ng fox ay nanirahan sa langit at nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan matapos ang 1,000 taong pagninilay. Ang fox ay naatasang bantayan ng Diyos, ngunit dahil sa takot ng Diyos sa napakalaking kapangyarihan nito, inutusan ng Diyos ang pagbitay sa fox. Sa galit, ginamit ng Nine-Tailed Fox ang kapangyarihan nito upang wasakin ang kalahati ng langit bago tumakas sa mundo, na may sumpang maghayganti. Sa arena, nakita ng lahat ang pagbabagong anyo ni Ilpyo, na minarkahan bilang ang Awakening of the Ki. Ang kapangyarihan nito ay nag-resonate sa iba pang mga Charyok users sa paligid. Ang epekto ng paggising ng Ki ay nagdulot ng kaguluhan sa Charyok na nasa katawan ni Jok, na naging sanhi ng pagkaligalig nito at pagwala. Samantala, nagkaroon ng matinding pag-uusap sina Park Mujan at Sang Mandok sa gitna ng torneo. Sa parehong pagkakataon, si Suwa ay na-overwhelm sa pagbabago ni Ilpyo at naisip ang ilang family strokes habang nakatingin sa kanyang bagong anyo, dahilan upang mawalan siya ng malay. Sa kanyang bagong kapangyarihan, naging mabilis at malakas si Ilpyo, at mabilis niyang nabaliktad ang laban pabor sa kanya. Sinimulan niyang bigyan ng matinding presyon si Mori, ngunit kitang-kita ang kanyang sakit mula sa awakening ng Ki. Sa gitna ng laban, natutunan ni Mori na ang Charyok ay hindi lamang tungkol sa paghiram ng kapangyarihan ng iba, kundi ito rin ay gumagamit ng isipan at katawan ng tagapagdala nito. Naglabas si Ilpyo ng maraming Fire Foxes upang atakehin si Mori. Gayunpaman, nagising din ang sinaunang kapangyarihan ng Diyos sa loob ni Mori, na tuluyang nagpawalang bisa sa atake ni Ilpyo at nag-trigger din ng malubhang sugatang si Jok. Ginamit ni Mori ang tila isang God-level storm magic, bagaman hindi malinaw kung ito ay isang Charyok o isang bagay na iba. Sa kabila nito, tuluyang natalo ni Mori si Ilpyo gamit ang isang malakas na whirlwind, na nagpadala kay Ilpyo sa mga ulap at nagbalik bilang talunan. Nakamit ni Mori ang isang makapangyarihang tagumpay. Sa ibang lugar, nagawang makatakas ni Mandok mula kay Mujan. Matapos ito, inutusan ni Mujan si Judge Q na siguruhin ang seguridad ng Ki. Samantala, si Nahong at ang kanyang grupo ng mga music hero ay nagdiwang ng kanilang tagumpay. Sa kabilang banda, naniniwala si Mujan na si Mandok ay may bagong plano, kaya tinutusan niya ang mga judges na manatiling alerto. Si Ilpyo ay isinugod sa ospital kasama ang kanyang mga kasamahan, na kinilala ang kanyang pambihirang kapangyarihan sa kabila ng kanyang pagkatalo. Makalipas ang ilang sandali, binisita siya ni Mori, at nagkaroon sila ng isang uri ng pag-uusap na parang magkapatid. Ngunit biglang nagising si Jok, na naapektuhan ng kapangyarihan ni Mori, at marahas na inatake si Take bilang paghihiganti. Nang dumating si Hangan, naging hadlang siya kay Jok, na nagresulta sa kanyang pag-transform bilang isang demonyong nilalang. Nang akalain niyang napatay niya si Hangan, lalong naging marahas si Jok.
Nahuli sa labanan ang mga kasamahan ni Ilpyo habang si Jok ay nagsimulang sumipsip ng mga tao sa paligid. Nang atakehin ni Jok si Ilpyo, iniligtas siya ni Taek, ngunit nagkaroon siya ng matinding pinsala. Matapos nito, isinuka ni Jok ang katawan ni Hangan, ngunit nagdulot ito ng mas matinding galit sa kanya. Naging ganap siyang baliw at nagsimulang sumipsip ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Sa huli, nagising si Yen, na nagawa niyang pakalmayin si Jok mula sa kanyang pagkabaliw at nagawang kontrolin ang sitwasyon. Bago pa man makabalik si Jok sa kanyang normal na anyo, sumingit si Taek at pinatay siya gamit ang kanyang Charyok, Megalodon. Sa proseso, nawalan ng binti si Suwa at naputulan ng braso si Ryo. Labis itong ikinagulat at ikinabahala ni Ilpyo, na nasindak sa nangyari. Samantala, sinimulan ni Mandok ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang batalyon ng mga Nephilim, na ayon kay Judge Q, nagkakahalaga ng 10 milyon bawat katawan. Sa kabilang banda, sa sobrang galit ni Ilpyo, inilabas niya ang kanyang Charyok, Nine-Tail Guardian at kinaladkad si Jill palabas ng bintana. Ipinahayag ni Park Mujeon na ang God of High School Tournament ay opisyal nang itinigil. Sa puntong ito, ipinatawag ni Mandok ang isang Diyos upang sirain ang mundo. Mula sa isang madilim na anino, ito'y nagbago sa anyo ng isang gintong estatwa na kahawig ng isang Hindo na Diyos, bumababa mula sa langit. Samantala, nagdadalamhati si Hyen sa pagkamatay ni Jok. Nangako si Yanye, isa sa The Six, na gagawin ang lahat upang maibsan ang pagsisisi ng kanyang apo, kahit pa ikamatay niya ito. Sa isang flashback, isiniwalat ang nakaraan ni Taek kung saan ibinenta siya ng kanyang ina sa isang matandang mayaman. Bigla siyang nagkaroon ng flashback ng pagkatalo niya kay Ilpyo, nang malupit siyang bugbugin nito. Dito rin nalaman na si Mandok ang nagbigay kay Taek ng masamang kapangyarihan, na ginamit niya upang patayin ang kanyang ampon na ama. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan, kung saan pinalabas ni Taek ang kanyang masamang Charyok, Greed upang labanan si Ilpyo. Sa kabilang banda, si Ilpyo ay naging ganap na berserk at pinatay ang mga nilalang na embodiment ng greed. Habang nangyayari ito, si Sojin ay natakot nang makita ang kanyang kapatid sa isang kawawang kalagayan. Samantala, sinimulan ng mga judges ang pagwasak sa batalyon ng mga Nephilim. Sa pangalawang pagkakataon, ginamit ni Mujeon ang kanyang Charyok, Longinus upang pigilan ang Diyos mula sa pagbaba sa mundo. Hindi nagtagal, dumating ang trio ni Namori, Mira, at Dewi at nasaksihan ang napakalaking kapangyarihan ni Mujeon. Nakita rin nila ang labanan ni Taek at Ilpyo, na naging napakamatindi. Sa isang perpektong pagkakataon, ginamit ni Taek ang kanyang greed upang alisin ang key fragment mula sa katawan ni Ilpyo. Sa pagkakatanggal ng key, nawalan ng malay si Ilpyo. Sinubukan ni Taek na gamitin ang kanyang mahabang dila upang tikman ang key, ngunit biglang dumating ang isang Nephilim at inagaw ito. Hindi nagtagal, dumating sina Henry Yang at Bongchim upang agawin ang key mula sa Nephilim, ngunit nabigo sila nang sumali si Mandok sa laro ng agawan. Biglang sinipa ni Mori si Mandok, dahilan upang maaga niya ang key mula rito. Samantala, sina Mira at Dewi ay nagtungo upang tingnan ang kalagayan ni Ilpyo, na malubha ang mga natamong pinsala. Sa ibang lugar, nahirapan si Mujeon sa laban ng ang gintong estatwa ay isiniwalat ang tunay nitong anyo at naglabas ng higit pang kapangyarihan na hindi inaasahan ni Mujeon. Sa gitna ng kaguluhan, nagpa siya ang gobyerno ng Estados Unidos na magpakawala ng mga nuclear missile patungo sa Seoul, dahil sa takot na lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng tila kawalang pag-asa, ginamit ni Mujeon ang kanyang kapangyarihan upang i-teleport ang trio at ang Gialumdo team sa isang parallel na espasyo, upang iligtas sila mula sa nalalapit na pagsabog. Sa parallel na espasyo, makikitang naglalakad si Mori, naghahanap ng iba pa. Sa ibang bahagi, nagkita-kita sina Dewi, Mira, Suwa, at Hwanbok, kung saan pinagaling ni Dewi ang dalawa gamit ang kanyang Charyok, Liquid Healing. Samantala, muling nagtagpo sina Mori at Sunjong, at tumulong si Mori kay Ilpyo sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang mga pressure points. Nang magkamalay si Ilpyo, ibinalik ni Mori ang key sa kanya. Ngunit, nagdesisyon si Ilpyo na ipagkatiwala ang key kay Mori, sabay bilin na huwag itong hayaan na mapunta kay Taek, kahit ano pa ang mangyari. Samantala, sa tunay na mundo, iniulat ng mga mamamahayag ang nalalapit na pagkawasak ng Seoul. Ang mga tao ay nagpanik at nagmadaling humanap ng paraan upang makaligtas. Habang ang kaguluhan ay nagaganap, patuloy na nilalabanan ng mga judges ang batalyon ng mga Nephilim. Tinangka ni Mandok na kumbinsihin si Mujeon na tanggapin ang pagkatalo.
Balik sa parallel na espasyo, inatake ni Take si Namira at Dewi habang hinahanap ang key. Gamit ang pinagsamang kapangyarihan ng kanilang Charyok, nilabanan ni Namira at Dewi ang Charyok, greed ni Take. Sa kabila nito, nagising si Mori at natagpuan ang kanyang mga kaibigan na wala ng malay. Hinarap ni Take si Mori at pilit na pinapahawak sa kanya ang key. Sa tunay na mundo, si Mandok ay lumapit kay Mugen upang subukang patayin ito at ihinto ang restriksyon sa pagbaba ng Diyos. Sa kabutihang palad, dumating sina Bongchim at Henry Yang upang iligtas si Mugen. Pinigilan ni Bongchim si Mandok mula sa pag-atake, habang tinulungan naman ni Henry Yang si Mugen na pigilan ang Diyos mula sa pagbaba. Gayunpaman, hindi na kayanin na Mugen at Henry Yang na pigilan ang lakas ng Diyos, at tuluyang tumagos ang kapangyarihan nito sa kanilang mga barrier. Biglang dumating si Yanye, na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang i-teleport ang lahat ng mamamayan ng Seoul sa ligtas na lugar, bilang paghihiganti para sa kanyang apo na si Jok. Ginamit ni Yanye ang kanyang alchemy upang sirain ang mga nuclear weapons, binago ang mga ito sa mga estatwa. Bukod dito, nag-summon siya ng isang meteor na nagdulot ng napakalaking pagsabog sa gitna ng labanan. Si Mori at ang iba pa ay na-teleport pabalik sa Seoul, kung saan nakita nila ang patay na Diyos at ang pagbagsak ng pinakadakilang magician, si Yanye. Samantala, nakuha ni Take ang key mula kay Mori at kinansumo ito. Siya'y muling isinilang, nagsimula bilang isang sanggol, at lumaki ng mabilis habang tumutubo ang mga pakpak ng anghel mula sa kanyang likod, hanggang sa naging isang makajos na anyo. Si Nen at ang kanyang koponan ay napilitang manood mula sa malayo. Nang tanungin tungkol kay Yanye, sinabi ni Judge P na walang tugon mula sa kanya o kay Mandok. Sa puntong ito, ang mga kabataan na lamang ang natira sa lugar. Bilang isang Diyos, iniutos ni Take ang ganap na paglipol sa mga tao. Habang nakatingin kay Take, nagkaroon si Mori ng ilang piraso ng alaala sa kanyang isipan, ngunit hindi niya matukoy ang mga ito. Nang magsimula si Take, inatake niya si Mira at itinapon ito kay Dewi. Bagamat nagpakita ng matapang na pagtutol ang dalawa, sa huli ay nabigo sila. Sa galit sa ginawa ni Take sa kanyang mga kaibigan, kina Dewi, Mira, Ilpyo, Conch, Suwa, at ang kapatid nito, ginamit ni Mori ang kanyang ultimate pressure point technique upang labanan si Take. Gayunpaman, hindi ito naging sapat, sa kabila ng pinagsamang pagsisikap ng trio, na natili si Take na hindi mapigilan. Bukod dito, ginamit niya ang kanyang Charyok bilang isang energy spear upang patayin si Mori. Ngunit sinalo ni Dewi ang atake, na nag-trigger sa alaala ni Mori bilang The Monkey King at ang kanyang pag-aisang bilang isang Diyos. Nag-summon si Mori ng kanyang Ruyi Jingo Bang mula sa langit, na nagpapawalang bisa sa lahat ng magical attacks ni Take. Lubos itong ikinagulat ni Mandok, na itinuring na imposibleng mangyari. Ang parehong reaksyon ay naranasan ng The Six at ng mga judges. Ginamit ni Mori ang kanyang na-oo, binabago ang laki nito habang perpektong isinasagawa ang mga galaw upang kontrahin ang mga atake ni Take. Sila'y gumalaw ng mas mabilis pa sa bilis ng tunog, sinisira ang lahat ng kanilang natatamaan. Nang mahawakan ni Take si Mori, sinubukan niya itong kainin, ngunit binago ni Mori ang laki ng na-oo, itinutulak si Take pataas sa kalangitan. Nagsimula si Mori na ilunsad ang kanyang malalakas na atake bilang paghihiganti para sa kanyang mga kaibigan. Sa hindi nagtagal, sa Grand Showdown ng laban, dinami na ni Mori si Take at nagpakawala ng isang nakakawasak na lightning strike, na tumapos sa laban at nagbigay kay Mori ng tagumpay. Pagkatapos nito, nagmorph si Take sa isang nakakatakot na halimaw at inatake si Namira, Dewi, at Mori. Dumating si Ilpyo upang tumulong sa laban-laban sa kakilakilabot na nilalang gamit ang kanilang mga Charyok. Nagkaisa si Namira, Dewi, at Ilpyo kasama si Mori para sa isang malakas na sama-samang atake. Nang ihatid ni Mori ang kanyang finishing blow, ang Emperor Dragon's Heavenly Fang, ginamit ni Yanye ang kanyang kapangyarihan upang higit pang palakasin ito. Sinundan ito ni Mori ng Twin Emperor Dragon's Heavenly Fang, na tuluyang tinalo ang halimaw at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Biglang lumiwanag muli ang kalangitan, si Take ay natupok ng sarili niyang kasamaan, at ang mga alaala ng kanyang kabataan ay bumalik sa kanyang isipan. Dumating si Ilpyo upang tulungan siya, ngunit tumanggi si Take. Sa kanyang huling mga salita, hiniling niya kay Ilpyo na magkaroon ng magandang buhay bago tuluyang naglaho, na nag-iwan ng isang shard of the key. Samantala, si Bora ay nakarating sa isang nakatagong lugar kung saan nakilala niya si Kim An, isa sa The Six, na tinaguri ang ninuno ng sangkatauhan. Hindi nagtagal, lumitaw si An kasama si Bora,
at nalaman na siya ang magbibigay ng hiling ng grand winner ng torneo. Una, nais ni Mori na hilingin ng isang bagay para sa kanyang lolo, ngunit agad niyang naalala ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan. Kaya't hiningi niya na maibalik ang pisikal na katawan ng mga manlalaban, na labis na ikinagulat ni Ilpyo at ng kanyang koponan. Matapos matupad ang hiling, si Ann ay lumiit at naging anyo ng isang bata. Tinangka ni Bora na maghiganti ngunit agad na nabigo. Ibinunyag ni Ann kay Mori na buhay pa ang kanyang lolo, ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Sa narinig, nakaramdam si Mori ng matinding ginhawa at nawalan ng malay. Pagkalipas ng 3 buwan, bumisita si Bongchim sa puntod ni Yanye kasama si Hangen. Hindi nagtagal, dumating si Henry Yang at tinukso si Bongchim tungkol sa kanyang mga naudlot na damdamin kay Ann, na naging sanhi upang mag-away ang dalawa na parang mga bata. Samantala, sinimulan ni na Park Mujon at ng mga judges ang muling pagtatayo ng lungsod at ang paghahanda para sa susunod na halalan ng Pangulo. Sa kabilang banda, nakita si Mandok na gumagawa rin ng kanyang mga galaw. Samantala, isiniwalat na si Judge R ay tumalikod sa kanyang mga dating kasamahan at nagpakilala bilang especially iya sa organisasyon ni Mujen. Nagising si Mori matapos ang 3 buwan at tumakbo sa kusina nang maamoy ang masarap na pagkain. Sa pagbukas ng pinto, nagulat siya nang makita ang kanyang 2 matalik na kaibigan na nagluluto. Hindi nagtagal, nag-enjoy ang trio sa kanilang pagkain ng magkasama. Habang kumakain, sinabi ni Mira kay Mori ang nangyari matapos ang Great War. Lumabas na si Ann ang nag-atas kay Ilpyo na kolektahin ang mga pira-piraso ng ki na nagkalat sa buong mundo. Sa lahat ng nangyari, higit pang tumibay ang pagkakaibigan ng tatlo. Handa na silang harapin ang anumang hamon na darating. Salamat sa panonood, mga kababayan kong mahilig sa plot. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang top-notch na anime recaps, at hanggang sa susunod, ingat kayo.